Umikting ang tensyon sa social media matapos kumalat ang balitang umano'y may inilabas na Supreme Court order laban kay Pangulong Bongbong Marcos, isang alegasyon na agad naging sentro ng mainit na diskusyon online. Ayon sa mga kumakalat na posts, may kinalaman daw ito sa lumalalang paratang na may kaugnayan sa illegal na droga, ngunit hanggang ngayon ay walang opisyal na dokumento o kumpirmasyong nagpapatunay sa naturang claim. Dahil dito, mas lalo lang nagdulot ng kalituhan at pangamba ang naturang impormasyon sa publiko. Habang kumakalat ang issue, marami ring eksperto at tagapag-analisa ang nagbabala na maging maingat sa pagkuha ng impormasyon, lalo na sensitibong usapin ang kinabibilangan ng Pangulo at ang sangay ng hudikatura. Ilan sa mga netizens ang nanawagan na huwag agad maniwala sa mga lumulutang na paratang dahil posible raw na bahagi lamang ito ng political smear campaign o misinformation. May ilan namang patuloy na naghahanap ng katotohanan at nananawagan para sa mas malinaw na paliwanag mula sa mga kinaukulan. Sa ngayon, patuloy ang paghihintay ng sambayanan sa anumang formal na pahayag mula sa Malacanang at sa Supreme Court upang tuldukan ang kumakalat na kontrobersya. Hanggang wala pang inilalabas na opisyal na dokumento o kumpirmasyon, nananatiling haka-haka lamang ang usapin, ngunit hindi nito mapigilan ang pag-usbong ng iba't ibang espekulasyon online. Sa gitna ng lalong umiinit na diskurso, nananatiling mahalaga para sa publiko na kumapit sa beripikadong impormasyon at patuloy na maging maingat sa pagbahagi ng mga sensitibong balita. Nitong ginawa ko na pag-expose, kaso, warrant of arrest, lahat paggugurgur sa akin. And thank you, Senator Amy Marcos. Now, ibinabalik ko yung respeto ko sa'yo kahit papaano. Kasi tama ako. Tama ako na nag-usap tayo, pero sisikapin ko pong intindihin lahat yung, balikan lahat yung timeline. Baka medyo mahaba yung vlog natin, so you have to stick with me. 2022, nung eleksyon, nung sinabi ni PRRD na may isang kandidato na tumatakbo na sumisingot o nagpupulburon, mga palangga, hindi man pinangalanan, okay? Hindi man pinangalanan ni PRRD, pero alam natin na si Bongbong Marcos ang tinutukoy niya. Gusto ko lang din sabihin na vindicated po ako dahil hinaras ako ng NBI, ng DOJ, ng DILG dahil sa pulburon video na inilabas ko. At kasama ko dyan si Spoke Sari Roque, si Glenn Chong, pero kami lang ni Spoke Sari Roque ang finailan ng inciting to sedition. So balikan natin ang timeline 2022, nung sinabi ni Pangulong Duterte na mayroong isang tumatakbong presidente na nagdodroga, nagalit ako kay PRRD. But I said sorry also. I said sorry already kay PRRD. Nagalit ako kay Senator Bongo noon. Sabi kong gano'n. Ayaw, nakalimutan ko na iba kong mga statement. Pero yun yung emotion ng isang sarado ang utak na akala ko si Bongbong Marcos ay matino. Akala ko siya talaga makapagbangon ng Pilipinas. Alam nyo yan. Alam nyo po yan. Kahit tignan nyo sa timeline ko, sa mga Facebook posts ko, mga luma, alam nyo na ako ay talagang solid na Marcos supporter. Pero pinili kong manindigan para sa katotohanan. 2022 yun, 2021 election yun. So, balikan natin ang 2022 April. Hindi ako makauwi na gusto ko makita ang lupang sinilangan ko kasi dadamputin nila ako dahil pinailan ako ng samot-saring kaso dahil sa fabricated crime na ginawa ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanis. Now, alam nyo, tinitignan ko yung library ng phone ko para makita natin yung timeline. So, Abril, tignan natin. Okay? April 2022, mga palangga, okay, umuwi ako ng Pilipinas. Right? April 2022 dahil gusto kong
ma-witness yung campaign, yung sama-sama nating pagbangon muli. Naalala nyo, umuwi ako ng Pilipinas. Ayan, April po. Okay, April year 2022. Ini-scroll down lang po natin yung ating, ito na, ang ating Facebook. Ang ating mga pictures. So, April, ito na nga yung ating mga, mga ebidensya. Alright, April 21, kasi nakita ko si Lisa Tanas, inimbitan niya ako sa headquarters. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, mga kababayan, ito na. April, ito na yung picture. Alright. Pumunta pala ako ng headquarters. Kung umuwi ako ng April 21, ito ang date, Mandaluyong, Barangka, Ilaya, April 25. Ito pala yung una kong punta ng Pilipinas. Ito, ang picture namin ni Lisa Tanas, ni Lisa Marcos. Ito. Ito yung first, ito yung unang punta ko sa headquarters. Tignan nyo po yan, April 25. Andyan, nakita nyo yung picture. Ay, yung date. Ayan si Lisa Marcos. 'Di ba? O, magkasama kami dyan. So, April 25, andyan yung mga kasamahan natin nung umuwi ako. Ito, ang saya-saya namin. Ito yung meeting namin ni Lisa Tanas. Grabe. Pakita natin yung mga pictures. Ayan. Ito library. Nakita nyo? Ayan, pwede nyo kasi screenshot yan eh. So, ayan yung library, April 25. Okay? Nung pumunta ako sa headquarters, actually, una ko hinanap si Amy Marcos. Hinanap ko noon si Manang Amy ko. Okay? Nung time na yun, nasaan si Manang Amy? So, nasabihan ako, mga kababayan, na hindi allowed si Amy Marcos doon sa headquarters. Kasi meron siyang sariling campaign. Alright? Natatandaan ko pa, itong mga taong ito, kami, ayan kami, ito, ayan yan. Alright. Okay. Ito kami, ayan kami Sa picture na to, April 25, andun si Talakera, kilala nyo naman to si Joe Smith, ito yung pamangkin ni Gloria Macapagal Arroyo, ayan yung nakapula, kalimutan ko na yung pangalan niya. Ayan yung ito yung kanang kamay ni Lisa. So habang nakaupo kami, mga kababayan, nagkakwento si Lisa Tanas, si Lisa Marcos, tungkol kay Amy. Naka sa table kami. Galit na galit siya kay Amy at dito sa kinompronta niya ito si Talakera at saka si Joe Smith na parang sabi yun na gano'n, pumunta kayo dun sa Len series ni Amy at ni Daryl Yap. Di ba meron pa party yon? Pag binalikan nyo to, ang timeline ng kwento ko, so ako naman dahil kararating ko lang galing ng Amerika, nandun lang naman ako para mag-support. Naalala ko sa table, sabi ni Lisa, hoy, ikaw, sabi ganon, you went to Amy's, di ba ganon si Lisa Tanas magsalita, you went to Amy's Len party series, Bong, sabi niya ng ganon, ayaw ni Bong yan. So may mga ganon siyang drama. Tapos ako naman, di ko naman alam na pumunta sila. So nandoon lang po ako. So doon pa lang, nakakaramdam na ako ng hindi okay si Amy at saka si Lisa Tanas. Tapos itong dalawa, sabi niya, ay hindi. I forgot exactly kung ano yung mga dinahilan nila. So yun lang yung mga scenario. So, mga palangga, bumalik ako ng Pilipinas. Nagbakasyon ako para talaga ma-witness yung campaign rally. Kasi ang saya-saya di ba? Ang saya-saya natin all over the world, di ba? Ang sigawan ng mga tao. So dahil bilang isang supporter, gusto ko yun maranasan. So ngayon, mga palangga, naranasan ko nga sa Soler. Okay? Sa Soler Hotel, mga kababayan, tingnan natin kung anong April, anong election? May 7 pala. Kasi 2 days before May 9 ang election, so May na yon. So mga kababayan, May 9 na. Okay, May. Ito na tayo sa timeline na library ng aking phone. Ayan, may mga pagkakataon pa nga na nakikipag-meeting ako. Ayan, ito. Mga nasundan pa yung mga meeting namin. Okay, May. Ito na. So ito na yung Soler.
May 7. Okay. Sino to mga taong ito? Okay. Ang dami, ang dami. Ito po. Okay. May 7. Okay. May 7. Soler Hotel. Okay. May 7. Ayan o. Na mga nagpapapicture sa kay Palangga Maharlika. Ayan. May 7, nandyan po ako sa Soler. Ayan. Picture. So anyway. Okay. Ayan. Tingnan mo. Ito pala yun. Ayan. Kita nyo yan? So ito yung timeline. So syempre, mga kababayan, ang sarap ng feeling nung time na yon. Then umuwi na ako ng Pilipinas. Ang dami ko mga na-meet na tao, mga kababayan. Ang saya ng feeling ko, sabi ko. Pero nung mga panahon na yon, may mga napansin na akong kakaiba sa headquarters. Ikinubli ko lang yan sa sarili ko. Actually, sinumbong ko yan kay Lisa Tanas na sabi ko nga, bakit gano'n? Ngayon pa lang, parang pinapalibutan na kayo ng ahas. At another issue na sinabi ko sa inyo, yung mga tao dun sa baba, yung mga supporters, ni hindi binibigyan kahit tinapay man lang, samantalang bumabaha ang pagkain, overflowing sa loob ng headquarters. So, bilang isang simpleng mamamayan, ordinaryong mamamayan, dumudugo yung puso ko pagdating sa namamaltrato o hindi nabibigyan ng tama. Kasi sabi ko, we're fighting para to sa tao, para sa Pilipino. Bakit yung mga supporters ni hindi man lang nabigyan ng pagkain? So, ganun yung mga reklamo ko doon na sinasabi ko naman. Diba? Sinasabi ko actually kay Lisa Tanas nung time na yon. Umuwi na po ako ng Amerika hanggang sa nagsiselebrate na tayo, tuloy pa rin. June 25, 24-25, nasa Canada ako, nasa Vancouver ako, shout out kay Sandra sa Maisog sa Canada. Kila Charlene, nagsiselebrate kami dahil nga nanalo si Bangag. Tinawagan ako ni Lisa Tanas, ni Lisa Marcos. Okay, na pumunta ako sa inauguration. Okay, na Maharlika, you can come home, ganyan, ipapadala daw sa, pipick upin ko yung inauguration, yung invitation ko sa inauguration. Mga kababayan, balikan natin. June 2024, na nasa Canada ako, nag-celebrate pa rin ako kay Bangag. Ito yung mga pictures sa timeline ko. Ayan, nasa Canada ako. Andyan. Ngayon, nandyan ako, tapos tinawagan niya ako ni Lisa na pumunta ka na. Okay? For inauguration. So, ito na nga, July 1, ito, mga kababayan, June 30, grabe, grabe yung laban natin. So, hanggang sa June 30, okay, ito na nga po, June 30, ako ay pumunta na sa inauguration. So, June 30, okay, tignan natin. Ayan, June 30, ito ang ating aurahan. Diba? Ito yung aurahan natin. Wala akong salamin dito. Bilog na bilog yung mukha ko. June 30. Here we go. Ito na, June 30. Here we go. Tignan ko lang. Ito yung picture natin, June 30. Inauguration. Teka, wait, tignan ko lang. Para baka may ano. Okay, June 30. So, ayan, June 30 inauguration. Nandiyan po ako. Ayan yung mga tao dyan, yung mga nakakilala natin. Alright. So, after that, celebration, di ba ang saya-saya natin? Ganyan-ganyan. So, after inauguration, ang dami kong nakilalang mga tao. May nakilala ako, kinuwento ko sa inyo. Nag-meeting kami sa isang hotel, di ba? May ipinakita sa akin picture doon. Okay, sa isang prestihosong hotel sa Maynila. So itong taong ito, pinakita niya yung picture sa akin ng kasama nung partner niya. Luma yung picture, nasabi ko na to sa inyo, mga kababayan, na ano tawag dito, na nagpupulburon nga. Okay, na nagpupulburon nga itong si Bangag. May mga lalaki doon, siguro kung di ako nagkakamali, 6 to 7 or 8 ng mga tao. Doon nanghina ako, sabi niya,
oh Maharlika, alam mo totoo na nag-addictus nga itong si BBM. Tapos sabi ko, oh my God. Tapos sabi niya, pero di ba marami namang mga executive or mga taong negosyante o matataas na nagpupulburon pero successful sila. In my mind, during that time, mga palangga, binavalidate ko na yung sarili ko. Tama ba to? Sabi ko ng ganon. Tama ba itong ginagawa ko na nagsumuporta ako kay Marcos Jr.? Yun yung sa sarili ko na nabudol ako, pero dahil nga yung hype, kaupo pa lang ni Bangag, sabi ko, ako yung number 1 na kilala ninyo sa social media na loyalista, tapos magsasalita ako against kay Marcos Jr. So sabi ko sa sarili ko, bigyan ko siya ng chance kung talagang ibabangon niya yung Pilipinas. Di ba? So ngayon na nga, mga palangga, nung pinakita sa akin yung pictures na yun na sinasabi na ito, si ganito, si ganyan. Tsaka yan si Bong Daza. Di ba? Nabanggit na yan, binanggit ni Amy Marcos. So ngayon, sinasabi sa akin ng mga taong to, ng mga nakausap ko, mga iba't ibang klase, mga negosyante, sino man, naku, kilala talaga yan dito sa Forbes Park. Si Marcos, si Bongbong, si BBM, na nagpupulburon. Ang mga kaibigan niya nagpupulburon, katulad ni Inigo Zubel, yung binanggit ni Amy, yung dating partner ni Tony Boy, Florendo, yung partner ni Cathy Binag, dating partner, sila Dameo. Di ba? Binanggit yun ni Amy Marcos lahat, yung mga pangalan na yun. So ngayon, mga palangga, sa akin hindi yun okay. Para sa akin. Pero dahil nga, mga palangga, ako isang supporter na hindi para sa Bangag at hindi para sa politiko, naninimbang ako. Diba? Naninimbang ako, mga kababayan. Hanggang sa July, nandoon pa ako sa Pilipinas, na nag-a-appoint na, nagsasabi na si Bangag kung sino yung i-appoint niya. Hanggang sa nakikita ko yung mga pangalan ng mga i-appoint niya, sabi ko mga sangkot sa kaupangurakot, sa mga pangawat, ganyan-ganyan. Ngayon, mga palangga, di ba, ang reaction ko ng 2021 campaign to 2022 election kay PRRD, nagalit ako kasi akala ko sinisiraan lang ni PRRD si Bangag noon, although hindi niya pinangalanan. Then yun na nga, umuwi ako ng Pilipinas, ang dami nagsasabi sa akin talaga, may pictures pa and everything na nagpupulburon, nagpupulburon nga si Bangag. Pero teka, may na-skip akong kwento. May 9. Okay. Nung May 9, nung gabi ng eleksyon, okay, mga kababayan, hinanap ko din si Amy Marcos noon. Manang Amy, ayan, May 9. April, May 9, hinanap ko siya doon sa headquarters. Kasi nagsiselebrate na eh. Sabi ko, family ito. Nakita ko nga yung mga anak ni Bangag. Tapos yung isa, si Simon, mukhang sabog na sabog pa nung time na yon. Pinaggagawa ko pa nga ng video yun eh. So ngayon, hinanap ko si Amy doon. Okay, hinanap ko si Amy, hindi ko siya makita. Tapos, tandang-tanda ko, sinabi sa akin ni Mel Robles, nilang ka. O diba? Sabi niya, ang galing-galing ni Lam. Sabi niya, ni Lam pagdating sa pag-campaign. Sa political campaign, mas magaling daw si Lam kaysa kay Amy Marcos. So doon nakakaramdam na talaga ako na talagang malupit yung kanilang hindi pagkakasunduan, hindi pagkakaunawaan. So ngayon mga kababayan, yun ang mga moments kasi, nanap natin yung picture, May 4, May 5, May 9. Okay, ito na. May 9, May 7, Election Day, 8, 9, tignan, ito na. Ito po mga kapalangga. Okay, ito si Mark Villar, di kata na post to. Ito yung picture, lalayo ko na lang. Ayan yung mga pictures. Ayan, picture namin ni Bangag. Nakita nyo yan? Ayan, no? Ito yung mga pictures ng May 9. Doon, mga kababayan, may nakita din ako doon. Sabi ko, liquor ban. Pero bakit overflowing yung alak? Doon sa vlog ko na live, nag-live ako dyan, kung babalikan ninyo, iniiwas ko yung ang pinapakita ko lang doon, coffee. Kape. Nalala, nasa tabi ako ng coffee maker noon eh. Dahil nga ayokong makita ng taong bayan yun ng time na yun na, teka muna, hindi pa tayo nananalo, pero lumalabag na tayo sa batas. Alright.
So, yun yung mga timeline, yung mga recollection ko sa pangyayari. Hanggang sa, yun na nga, bumalik ako ng Pilipinas, nagkakaletsi-letsi na. July, nung may issue, may mga issue, pero yung ibang issue, wag na natin sabihin kasi hindi naman relevant. Na etong kailangan natin banggitin kasi hindi natin pwede skip. Etong si Talakera, di ba na dating Marcos yan, ay nagkaroon siya ng issue dito sa ampon ni Lisa Tanas na pinaaral nila sa London, ganyan-ganyan, na kinampihan ni Lisa, ganyan-ganyan, sa away nila Talakera. Tapos ang gusto ko naman sana doon, maayos lahat. Kasi nga pare-pareho kaming Marcos supporter. Okay? Kasi nga, di ba, dapat harmonious. Yung away nila matindi. Tapos ngayon, ang sinabi sa akin ano din po ito, sinabi naman ni Pebbles to eh. Sabi ni Pebbles na, magsasalita siya. Pero ako, sabi ko dahil, supporter nila ako. Sinabi ko kay Mother na, wag muna, pinipigil-pigil ko siya. Yun yung time na tinext ko si Aimee. Sabi ko, Manang, si Pebbles magpapasabog, sabi kong ganun, magsasalita daw siya, ganyan. Tinext ka agad ako sa Viber pa noon, may conversation kami ni Aimee. Ang sagot niya sa akin, ano yung papasabog niya? Yun ba yung inutusan ba siya ni Lisa na bumili ng pulburon, ng shab-shab? Remember that? So, ngayon, itong mga palangga, binabalikan ko to yung mga naalala kong kwento. Alright? So doon ako nagulat. Wala naman ako sinabing tungkol sa pulbura or anything. Bakit sinasabi ni Aimee na, ito ba yung tungkol sa inutusan na bili ng pulburon ng shab-shab itong si Pebbles? So ngayon, sabi ko hindi. Kaya nga nakiusap ako nun sa'yo, Aimee, di ba? Baka pwede mo namang bigyan ng trabaho si Mother Pebbles. Sabi ko, kahit staff, para hindi na magsalita. Bumili ng asin. Tama, galing, mas naalala niyo pa, di ba? Pero ang sinabi ni Aimee doon is shab-shab. Okay, shab-shab talaga. Bumili ng asin si Pebbles, line niya yon. So, ang nakiusap ako na Manang, baka naman pwede bigyan trabaho si Pebbles para hindi na magsalita kasi kawawa naman yung tao, naghirap din naman sa campaign, na yung kanyang burger business, ganun. I was concerned dun sa mga taong, mga nakatulong sa lahat. Kasi ako, wala naman akong kailangan talaga sa gobyerno. So yun na, July. Okay? July yun, di ba? Hanggang sa malupit na yung bakbakan. May mga nakikita na natin. Ito na nga lumabas sa mga anomalya sa mga sugar order. Sunod-sunod na yun eh. August. Ngayon, tinext ko, di ba, si Lisa tungkol, ang issue pa noon, tungkol sa baguhin yung election system. Gusto ko lang malaman ninyo kung kailan kami tumigil ng pag-uusap ni Lisa Marcos. Kasi during the campaign, since 2017, nung una kaming nag-meet sa Lawag, nung in-invite din ako ni Aimee sa kasal ng anak niya, constant yung communication namin ni Lisa, nagsisend siya sa akin, si Satanas, nagsisend siya sa akin ng mga link, kay Bangag, para i-promote, diba? So, ayun na nga, mga kababayan, August, nung tinitext ko si Lisa na parang sabi ko sa kanya na everyday inaabangan ko yung pangalan ni kasi po alam po ninyo yung mga DDS. Kapag nararamdaman nila na talagang hindi ka patunay o hindi ka pa talaga yung suporta ng mga DDS, yung ibang DDS medyo paganon-ganon pa sa'yo. Pero kung magpapatuloy itong si Anjo Iliana sa ginagawa niya hanggang 2028, malamang sa malamang baka bibit-bitin din siya ng mga DDS, Pero dito mga kareaksyon na malaking katanungan. Ito po ang malaking katanungan dito. Bakit ginagago ng Itbulaga si Anjo Iliana? Maraming alam niya si Anjo. Sige, sabi niyo, pasabugin ninyo yung bulok ni Anjo. Walang problema kay Anjo yan. Walang problema kay Anjo yan. Ang problema ninyo, kapag pinasabog ni Anjo Iliana, si Tito Soto, yung bulok niya, yung bahong tinatago ni Tito Soto, Ito mga kareaksyon na tanghaling tapat. Walang ulan. Tuyo yung mga bubong pero binahapo mga kareaksyon na yan. Plus flood. Mga kareaksyon plus flood dyan. Saldi ko. Martin Romales, manood kayo dito. Panood po ninyo. Yan po mga kareaksyon, biglaan po yan.
Walang ulan pero binaha oh. Mga reaction, mudslide nga eh, mudslide. Mudslide oh. Ayun oh mga reaction oh. Grabe po mga reaction. Inanod na po yung mga sasakyan oh. Grabe, mudslide eh. Parang putik eh oh. Ma'am, mura po sunod siya diri ma'am. Diri. Hindi kaya galing to sa mga minahan, sa mga minahan na ano, na mga colorum, di ano. Mura po sunod. Check. Walang ulan dyan mga kareaksyon ha. Grabe po mga kareaksyon no. Mga punyetang mga congressman na nagnakaw ng flood control fan. Bongbong Marcos, nakita mo yun? Diba? Kasi napakagara mo Bongbong Marcos nung kampanya nung 2025. Napakalupit ng stage ninyo. Hindi ko alam kung magkano sinuporta mo kay Pampilo Lacson tsaka kay Tito Soto. Binigyan mo ba sila ng milyon-milyon or bilyon-bilyong pera? Tanong lang. Diba? Dapat siguro mga punyetang magnanakaw